sa anak ko. Maraming salamat. Maraming salamat din. Utang ko rin po sa inyong kalayaan ko. Oo, pinatakas ko kayo. Pero ngayon, hindi na totoong kalayaan ito. Alam ng buong bayan na patay na kayong dalawa ni Wesley. Kahit takutin niyo ako, hindi niyo ako ipigilan. Takutin? Marunong akong tumanaw ng utang na loob. Pero amanos na tayo. Sa susunod, hindi na kita sasantuin. Brando, di ba si Martin yun? Tara, bulin natin. Huwag kang gagalaw kundi sabog utak mo! Oh, Brando. Sige, bigay mo ang telepono. Oo, usapin nga ni Tito. Sir Amadeo. Martin, talaga bang sinusubukan mo haba ng pasensya ko? Sir, parang awa niyo na. Kailangan ko po makita ang lolo ko. Kailangan ko siya puntahan. Hindi ko na talaga kaya pagpaliban to. Masyado na siya matanda. Kapag nalaman niya na matay ako, baka ano mayari sa kanya. Sir, parang awa niyo na. Paalisin niyo ako dito. Bigay mo kay Brando ang telepono. Kausapin ka. Brando, nakinig ka. Ito gagawin niyo. Soledad. Masyado ka kasing mayabang eh. Kaya tuloy yan ang napapala mo. Dagol, pakawalan mo na to. Sige na, dun. Sa susunod ha, mag-isip-isip ka ng napakaraming beses bago mo banggain ang sino man sa pamilya ko, ha? Dahil kahit kailan, hindi nyo kami mapapabagsak, lalo na sa mga taong katulad nyo. Bilisan mo, Dagol. Sige na, tumayo ka dyan. Alis na, alis na. Ba't niyo ako pinakawalan? Alam mo ba na pag pinakawalan niyo ako, diretso ako sa pulis. Para asikasuhin ang kaso ni Martin. Marami ka pang satsat eh. Umalis ka na. Sige na, bago pa magbagong isip ko. Alis. Alis. Hindi! Mateo! Mateo, hindi! Mateo, saan ka pupunta? Sir Perez! Sir, ano po masasabi? Amadeo! 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 Excuse me, ma'am. Pwede po ba kayong ma-interview, Ma'am Claring? Mga kaibigan, nasaksihan niyo po na hindi kinaya ni Amadeo Perez ang kinahinatnan ng kanyang anak. Ganon din si Aling Laring na lola ng biktima dahil sa nangyari sa apo nito. Hindi mo nga masasabi ang karma. Tignan mo yung si Amadeo na yan. Hindi niya sigurong inakala na ang sarili ng anak ang magbabayad sa mga kasalanan niya. Naawa ako sa kanya, Javier. Bakit ka naawa? Akala ko ba ayaw mo sa kanya? Aaminin ko, nung una ayoko talaga. Dahil nga sa maduming negosyo nila. Pero naawa ako sa kanya. Dahil minsan na siyang nawalan ng kapatid. Tapos ngayon, anak naman niya. Kawawa din si Lola Clarin. Bakit ba napakabait mo? Napakabait mong tao. Kahit sa mga taong katulad ni Amadeo, lumalambot pa rin puso mo. Matagal ko nang tinuruan ang puso ko magmatigas. Kung naaawa man ako, yun ay dahil alam ko kung anong pakiramdam ng mamatayan. Kuya! Kuya! Nita. Mabuti nakatakas kayo. Pinatakas ako ni Soledad. Hindi ko nga maintindihan kung bakit niya ginawa yan. George? Anita ba?
Bakit? Ano nangyari? Kuya, laganap sa mga balita. Si Martin, Oh, tumakas siya sa kulungan. Sumabog yung helicopter na sinasakyan niya. Kuya, patay na si Martin! Patay na si Martin, kuya! Kuya. paano nangyari yun? Magandang araw po. Pasensya na ho. Checkpoint lang. Dexter, pwede pakibilisan? Hindi ko alam kung ano nangyari kay Lolo eh. Martin, huwag ang bilis ko ang problemahin mo. Ang intindi natin. You know? Oh, saan ka dadaan? Hindi dyan ang daan papunta sa paradiso. Hindi tayo pwedeng dumaan doon, Martin. Mamumukhaan ka nila doon. Hindi mo ba naintindihan? Halos sa buong Pilipinas, kilala ka dahil sa ginawa niyong pagtakas. Hindi maliit na balita to, ha? Gusto ko lang makarating sa paradiso sa lalong madaling panahon. Hindi ko habol ang oras, Martin. Ang trabaho namin, maihatid ka kung saan ka dapat makarating sa pinakaligtas na paraan. Si Lily. Umalis. Louie, yung nobya mo. Asan? Sa kwarto pa. Pero kung magugutom yung bababa naman yun dito. Louie, siguro naman ngayon natuto ka na. Next time, huwag kang padalos-dalos, lalo na kapag meron kang dalang baril. Maswerte ka nga eh. At madaling naayos yung gulo na pinasukan mo. Dahil sa pagkapatay ni Martin. Nauwi na pala yung bangkay niya rito. Ang sabi ni Bartolome, ililibing daw kaagad para meros gastos. Tingnan mo nga naman. Akala mo kung sino. Wala naman palang binatbat. Ano siya ngayon? Papataba na lang ng lupa. Pupunta ako sa libing ni Martin. Ma, ba't pupuntahan mo ba yung taong yun? Halos mapatay nga ako ng taong yun eh. Hindi ko naman alam ang totoong nangyari sa inyo. Pero ang alam ko, naging mabuti siyang trabahador sa ranchong ito. Kung kayo may problema sa kanya, sa akin naging maayos at mabuti siyang tauhan. Kaya gusto kong makiramay. Ay, nako, Mara. Ang hilig-hilig mo talaga makipaghalubilo dyan sa mga baka at sa mga hampas lupa. Ginagawa mo dito? Ha? Wala akong balak na manggulo. Dapat lang. Dahil puro gulo na. Puro gulo na ang dinulot mo nung nabubuhay pa si Martin. Alam mo ba yon? George, gusto ko lang makita si Martin. Hayaan mo na lang ako makiramay. Hindi. Hindi. Dapat nakiramay ka. Nung kailangan na kailangan ka ni Martin. Nung nabubuhay pa siya. Hindi mo nga masabi sa mga tao na ang boyfriend mong si Louie ang may kasalanan ng lahat. Makasarili ka, Graciela. At ang kapal ng mukha mo.
Nakipagbalikan ka pa dyan sa Louie na yan. Samantalang si Martin namatay sa kakatulong sa'yo. Hindi! Hindi! Bitawan mo ko. Huwag kang makalapit nun. Huwag kang lalapit. O sige, salamat sa pakikiramay niyo. Butit nakarating kayo sa libing niya. Wala na po siya, Tay. Wala na ang anak ko. Hindi ko man lang nasabi sa kanyang ako ang nanay niya. Hindi ko man lang siya napakilala ang anak ko. Tay, ang dami kong pagkukulang kay Martin, Tay. Huwag mo sabihin yan, Mara. Ginawa mo ang lahat para sa kanya. Magmula sa pagkabuntis hanggang sa ngayon. Ginawa mo lahat ng kaya mo. Alam natin pareho yan. Hindi, Tay. Hindi sapat yun. Hindi sapat yun. Kulang na kulang pa yun, Tay. Kawawa naman ang anak ko. Hindi ito dapat nangyari sa kanya. Isipin na lang natin siguro na kung saan man siya naroon ngayon, mas masaya na siya. Lahat ng paghihirap na dinanas niya, wala na yun. Nalampasan na niya. Nakauwi na si Martin, Mara. Yun na lang ang isipin natin. Pinadala ko na ho yung katawan sa punerarya. Yung libing na lang ni Wesley ang asikasunin natin, ma. Mag-imbita ka na maraming press. Kailangan malaki itong libing na to, ma. Basta hindi na lang tayo kikibo. Ang importante, mapakita natin sa lahat ang libing ni Wesley. Dad, Oh, nasaan ang kaibigan mo? wala pa nga sila eh. Sabi kasi ni Brando, mas natatagalan daw sila dahil umiiwas sila sa checkpoint. Tigas kasi ng ulo eh. Sinabi ko na, huwag magmadali. Intindihin mo na lang, Amadeo. Nag-iisa na lang ang pamilya ng batang yan. Sige, ma. Sir, may bisita po sa labas. Pakikiramay lang daw. Sino? Si Atty. Angeles po. Wala nang tao dito ah. Dalawa lang ibig sabihin nito. Pinakawalan or nakatakas. Hindi kaya, Martin. Niligpit na nila lolo mo. Isa lang naman ang paraan para malaman natin.
No. Tara na, kain na ho tayo. George, mauna na kayo. Susunod na ako. Lo, masama po yung nagpapagutom. Halika na po, kain na po tayo. Sige na, Makmak. Masok pa kayo. Hindi na, Makmak. Mauna na tayo kumain na. Halika na nga po. Kain na po tayo. Lo, sumakay na kayo. Martin! Buhay ka. Boji, Magandang araw, sir. bakit parang kulang mga tao natin ah? Sir, karamihan ho nandun sa libing ni Martin. Pinayagan ho sila ni Ma'am Mara. Eh ako, hindi ho pinayagan ni Ninong, kaya dito ho ako. Ah, Magandang araw rin. o sige, pagbutihin niyo yung trabaho ninyo. O kayo, gawin niyo mabuti yung trabaho ninyo. Dad, nakita mo ba si Graciela? Wala siya sa mansyon eh. Ang sabi ni Lily, nakita mo raw. Ha? Anong malay ko? Ewan ko, baka nakipaglibing. Eh, libing daw ni Martin ngayon. Lo, tatakas ko na kayo dito. Hindi na ako papayag na masaktan kayo ng mga Silvestre. Sumama sa'yo? Saan? Tsaka ano ito? Ba't may mga kasama kang... may mga baril? Brando, Martin, may positive na parating, oh. Ayun, oh. Si Louie. Lo, magkita tayo sa likod ng koral. Doon tayo mag-usap. Sige, lumakad na kayo. Ako nang bahala dito. Sige, Lo. Sino yun? Si Atty. Davis. Nakisabay lang ako. Galing kami sa libing. Kamusta ang living? Pumunta ba doon yung girlfriend ko? Namuntik ng sulutin ng apo mo? Andiyan ba siya? Graciela? Graciela! Uminom ka na. Makmak. Si Louie, magtago ka, Makmak, dali! Bilis, bilis! Diyos ko, bakit nandito yan? Graciela! Asa si Graciela? Wala siya dito. Graciela! Sandali! Graciela! Graciela! Kapag nakita kita, papatayin kita! Asa si Graciela? Graciela! Graciela! Nasaan siya? Ilabas niyo! Wala talaga siya dito. Hindi nga siya napapagpa dito sa bahay namin eh. Pero wala siyang ibang lugar na pupuntahan kundi rito! Wala siya rito, Louie. At igalang mo naman ang pamamahay ni Anita. Buisit kayo! Tabi! Madeo? Iho, si attorney, oh. Kamusta, Atty.? Napadalaw ka. Gusto ko lang pong makiramay sa pagkamatay ni Wesley. Condolence po. Alam ko pong masakit pa ang mga nangyari, pero gusto ko lang humalaman. Alam niyo po bang tatakas siya? May kinalaman ba kayo doon? Bakit niyo ginawa yun? Handa akong tulungan kayo hanggang dulo. Hindi niyo siya dapat pinatakas. Alam mo kung gano'ng kaimportante ang kalayaan ng anak ko.
At alam mo rin na kahit na anong gawin natin, hinaharang ako ng NBI. Pero kung hindi niyo siya hinayaang tumakas, buhay pa sana sila ngayon Huwag mo na ipamukha sa akin. Alam ko. Alam ko na, attorney. Alam ko kasi ako nawalan ng anak eh. Ako nawalan ng anak. Pinagsisisihan ko na. Pinagsisisihan ko. Sorry po. Nagpunta lang po talaga ako dito para makiramay. Kung may kailangan po kayo o kung may tutulong man ako sa kaso, sabihan niyo lang po ako. Salamat. Salamat, Atty. Sige po. Mauna na po ako. Kausapin ko muna si Lolo. Lo, sumama na kayo sa akin. Lumayo na tayo dito. Ano na si Anita? Tsaka si George. Hindi naman natin sasabihin sa kanila na buhay ka. Lo, mas ligtas sila pag wala silang alam. Sumama ka na sa akin, Lo. Ikaw lang ang dahilan kung ba't ako bumalik dito. Hindi na ako makakapayag na maiwan kayo dito pagkatapos ng lahat na nangyari. Hindi ako makakapayag, Lo, na magpaiwan kayo dito sa paradiso. Lo, halika na. Sumama ka na sa akin, mabubuhay tayong dalawa na parang dati. Tayong dalawa lang. Malayo sa magulong mundo ng paradiso. Aalis ka po? Iiwan niyo po kami? Tapos na drama. Alam mo, Amadeo, natutuwa ako sa batang yun. Ang laki ng pagmamalasakit niya sa atin, sa pamilya natin. Alam mo, sayang lang. Tapos ng kaso ni Wesley. Huwag kang mag-alala, Ma. Hindi pa ito ang huling beses mo siya makikita. Magtatrabaho pa rin siya sa atin dahil hindi pa lubos na nakababayad sa utang nila sa akin. Ano yung sabi nila? Wala. Nakikiramay lang. Oh. Remembrance sa pagkamatay mo. Aalis ka po? Iiwan niyo po kami? Sabi niyo po sa akin, hindi niyo po ako papabayaan. Sabi niyo po, kayo na po ang bahala sa akin. Lo, sino siya? Hoy ka po! Yan ang anak ni Diego. Siya yung sinasabi ko sa'yo magiging witness natin. Wala nang pamilyang batang to. Isama na natin. Lo, hindi pwede delikado. Mas delikado pag naiwan yan dito. Lalo na pag natuntun siya ni Louie at malaman na siya yung witness. Manganganib ang buhay ng batang ito. Kasama niyo na po ako nung namatay po si Itay. Si Luluti na po ang kumukup sa akin. Wala na po kung ibang mapupuntahan. Kung gusto niyo po, kahit gawin niyo na lang po akong boy. Kahit ano po iutos niyo po sa akin, gagawin ko po. Basta wag na lang po iwanan mag-isa dito. Ayaw ko po magpalaboy-laboy sa kalsada. Halika na, sama mo na, Lo. Tara. Naging masalimuot ang buhay ko dito. Pero babalik ako. At sa pagbabalik ko, kayo naman ang babagsak. Buhay niyo naman ang magiging masalimuot. Hanggang sa muli, paradiso. Ako ang anak mo. Ako
kung dapat pinagkakatiwalaan mo. Hindi kung sino-sino lang si Martin. Bakit? Ano ba siya sa'yo, ma? Alam natin pareho na wala siyang kasalanan kaya hindi dapat siya nagdusa. Ako dapat ang namatay? Ako dapat ang nagdusa? Binibigyan ko kayo ng pagkakataon magbagong buhay. Ngayon, nasa sa'yo yan. Kung gusto mo sundin o hindi. Hindi ako makapaniwalang wala na siya. Ngayong wala na siya, baka panahon na kalimutan mo siya. Pwede po bang makigamit ng comfort room? Excuse me, guard?